Welcome to my channel, Gabs Panrides 04. So, biyahe naman tayo mga kapanrides ng 30 km pa naik. So, the last but not the least, I live in Holy Church in Cavite, the Diocesan Shrine of the Immaculate Conception Parish Church sa Naik. Ito yung pinakalas natin na pupuntahan na oldest church. So dahan-dahan lang tayo mga kapanrides. Ganun pa rin yung takbo natin. So makakapag-rides lang talaga pag day off. So walang ibang bakanting panahon kundi day off lang, together with my sister wife. So sana gabayan din tayo sa mga biyahe natin. Dahan-dahan lang tayo para safe. At least kahit pa paano, pag medyo mabulaga, makuha pa rin natin sa preno na walang masaktan at walang madamage. So medyo maluwag ngayon yung kalsada mga kapanrides, saka maliwalas yung panahon, kaso lang medyo mainit na nga mga kapanrides. Mga 9 o'clock na in the morning, so mainit na yung sikat ng araw. Basta dahan-dahan lang tayo, kakarating din. So smooth na smooth yung takbo natin, gawa lang mabagal lang. Habang mayroon din nagmamadali na dapat natin po na gigilid tayo kung medyo nagmamadali. Tsaka ingat na ingat lang tayo. So ayan mga ka-fanrides, lagpas na tayo ng 13. So bali tatakbo lang siguro tayo mga almost 15 kilometers na siguro to. So sa dahan-dahan makakarating talaga mga ka-fanrides. Hindi naman tayo nagmamadali, kaso lang nga medyo mainit na ang panahon, kaya minsan bibilisan natin, minsan sakto lang pag may mga kasabay tayo. Bagal lang tayo, sila nang paunahin natin para wala tayong poproblemahin. So ayan ang mga kapanrides, napakaganda talaga ng panahon, medyo nakikisabay din. So although minsan umuulan na rin, hindi pa talagang yung ulan, parang binabasa niya lang yung kalsada at saka yung maalikabok para mabawas-bawasan. So mga kapanrides, sana masasamahan nyo kami kahit sa iba lang konti. Nandito na tayo mga kapanrides. Dito yung Immaculate Shrine of Immaculate Conception Parish Church dito sa Naik. So medyo may kalumaan na talaga siya yung forma, kaso renovated na rin ng ibang parte para preserve na rin nila. Hindi naman pwede pabayaan kung may mga malalaking bitak na. Pero yung forma ng simbahan niya mga kapanrides, halos parehas din talaga sa mga nauna natin na pinuntahan. So ayan siya mga kapanrides, mahirap kumuha ng view. Makikita mo talaga siya kasi merong mga nakasabit na mga puni. Ayan mga kapanrides, hindi mo siya ma-direkta pagkuha, so didistansya ka para makuhaan. Although cellphone lang ginagamit natin mga kapanrides sa vlogging, wala pa tayong ibang gamit na pwede gamitin, kaya cellphone lang muna ang gagamitin.
So ayan siya sa loob mga kapan rides. Hindi din tayo makapasok kung walang sarado siya. Pag walang Holy Mass, sarado. So dito na lang tayo magpipre sa bungan. Tapos kinuha natin siya ng picture papunta sa loob, videos papunta sa loob, para ma-update ko kayo kung anong klase din ng forma niya sa loob. Napakaaliwalas niya mga kapanay. Medyo malaki-laki ito kaysa doon sa mga iba natin na napuntahan din. So may mga nababago na rin, mga bagong repair yata yung ibang parte. Ayan, ginagawa pa yung pataas, may upstairs. So yan lang mga kapan rides, dito lang tayo. Ito lang yung makukuha ko na view na ma-update sa inyo, kasi nga sarado siya at saka wala rin Holy Mass. Ganyan siya sa labas. Ayan mga kapan rides, napakaganda niya tingnan. Talagang masabi natin na antik talaga yung forma niya. Ayan. So hanggang dito na lang mga kapan rides. So move out na rin kami mga kapan rides, kasi medyo mainit na rin. Tsaka hindi na rin tayo makapag-antay ng Holy Mass nila, kasi mga 5 o'clock pa rin. 5 o'clock na rin yata, pa 6 o'clock. So thank you for watching mga kapan rides. Salamat sa inyong suporta, at God bless us all always. Sana abangan nyo kami sa susunod namin na content mga kapan rides. Ride safe lang po tayo lagi, at mag-ingat ano man ang ating mga ginagawa. Mag-pray kung anong gusto natin na i-guide tayo ni God sa mga ginagawa natin. Saka gumawa lang tayo ng tama mga kapan rides. Sigurado akong i-bless tayo ni Lord. Hanggang dito na lang mga kapan rides. Bye bye and God bless again.